Hello! Hello! Nice man. Testing, ano ba ito? Mic testing? Testing lang, mic Testing, mic test. Mic test. Mic test. Hello. Hello. What's up? What's up? Natin. Ano, bakit yung utong ko Shoutout sa mga ex na nag-cheat sa atin. Yun! Hindi ko nakakat to! Sige na! Let's roll! Okay. Baka di pala gumagana yung mic. Teka. Check. What's up guys? Hello! Magandang araw sa inyo lahat or gabi or hapon, no? Welcome to Miss Cheese and Time Podcast. This is Paulo Pinakamalufet, man. And ngayon, welcome to another episode na naman. Siguro ito ay episode 5. Episode 5. Ito yung first content ko, pre, para sa February. So, ngayon, ito kasi ngayon guys, January pa lang ngayon. As of sinushoot namin to ay January 18 pa lang ngayon, no? Gusto ko kasi pre, February ko, parang syempre February ay araw ng mga puso. Tama. Diba? Araw ng mga puso. So, nag-prepare ako na parang may ibang atmosphere dito. Parang may nag-prepare ako ng topic para sa buwan. Buwan ng mga puso, no? And ano rin to parang hindi naman, parang coincidence lang din kasi naisip ko lang tong topic na to. Kasi parang random thought lang. May mga outside influences din na kagaya nung sa kanta ni 21 Savage. Mamaya, sasabihin ko sa'yo mamaya kung ano yun. Sige. Kung bakit nag-come up ako sa topic na to. So, guys, welcome to episode 5. This is, ang topic natin to is about loyalty versus love. So, pakakilala ko muna sa iyo itong tropa ko. Itong tropa ko ay si... Ay, hello guys, ako si Miguel Gatapia, guys. Miguel na pa napakilala mo ngayon, bro. Nag-switch na ako ng college. Nag-switch na. Okay. Miguel Gatapia na ako. Okay, kasi ang pagkakilala ko sa akin, Johan. Like kami magbabarkada. Nakalasi ko siya simula grade 4. Pero kailan ka ba dumating ng ano? Middle school? Grade 1. Siguro magkakalala na tayo around that time. Panghapon ka pa eh. Di ba panghapon ka nun? Iba-iba ako dun eh. Okay. Siguro nakikita namin isa. Kailan yung nangyari yung kay Riel? Ayun! Yung sa highlighter. Ay, highlighter. Kailan? Grade 3? Grade 3. Kaya ko kaklase tayo ng grade 3 o hindi. Di ako sure eh. Okay. Pero alam ko yung nangyari yun eh. Nang hindi ko pa kinakwento eh. Siyempre, kumalat yun eh. Parang talaga, ang teacher pa natin nun, si Miss yung terror. Yung terror yun eh. Nakakatakot talaga lahat ng bata sa kanya. Takot doon sa teacher namin na yun. Kahit magulang takot doon. Oo, kasi alam mo yung parang... Basta nakakatakot talaga siya. Matangkad din siya. Matangkad na babae kasi. Tapos strict siya. Sobrang strict nun. Tapos masisigawan ka talaga nun. Ang nangyari kasi nun, yung isa kong kaklase, ewan ko ba, ang labo ng trip ko nun, tumayo siya, nag-recite. Ako, lumilipad yung isip ko. Tapos meron akong highlighter na parang pen type. Yung parang marker. Yung upuan namin nun dati, kahoy. Monoblock lang yun eh. Ay, kahoy pa yung armchair. Di ba flat yung surface? Pag pinatayo mo yung marker doon, nakatayo talagang ganyan. Di pag tayo niya, tayo ko nga. Kaya tuwatayo yan. Tumayo, nag-recite no. Nilagay ko yung marker. Yung highlighter, nilagay ko doon sa chair niya. Tapos, pag-uupo niya, hindi na ako tumigin, pre. Hindi ako tumigin. As in, nakaharap lang ako sa board. Pero kita ko sa peripheral ko na naupuan niya. Hindi ako tumitingin kasi para iwas bintang. Ano ba yun? No eye contact. Sneaky lang. Di pag upo niya gano'n, narinig ko, gumano yung tropa ko. Ay, tropa. Di ko pa wala siya tropa noon. Di ko pa wala. Malala eh. Riel, shoutout sa'yo. Sorry talaga. Sorry kung nagawa ko sa'yo yun. Sana napatawad mo na ako. Hindi, gumanon siya. Tapos ako talaga pigil ako ng tawa nun. As in, natatawa talaga ako. Hindi ko na siya tinignan. Tapos maya-maya din, kunyari nakikinig pero lumilipad yung utak ko, no. Sabi ni Miss Riel, ba't ka umiiyak? Ino pre, yung dibdib ko nun. Ang lala nun. Yung dibdib ko nun, shit! Sabi ko parang napalala ata yung ginawa ko. Alam mo yung unang pumasok sa isip ko, na umiiyak na. Kasi parang big deal pag grade 3, pag umiyak eh. Pag kunyari high school, umiyak ka. Ba't ka umiyak? Pero pag ganong edad kasi, umiiyak. Sobrang big deal talaga. Tapos, syempre, unang kutob ko, nung sinabi ni na, Riel, ba't ka umiiyak? Unang kutob ko, yung akin na. Pero ang nasa isip ko, hindi niya alam na ako yun. Dapat lang. Tingin ko sa kanya, umiiyak. Ba't ka umiiyak? Mayamba, dahan-dahan, pre, tinuro ako. Taki na, paano niya alam? Fuck!
Pero yun. Huli ka nun. Huli. Pero, yun lang yung nangyari no. Napagalitan ako, syempre. Pero wala namang offense. Talagang napagalitan lang. Buti nga walang offense dun eh. Oo nga eh. Himala. Tusok. Shoot na shoot siguro sa inos niya yun, no? Anyway, so going back. Balik tayo sa'yo. Sorry, nasa-segue tayo. No. So yun, si Johan, kaklase ko siya simula grade 3. Ayon sa memory namin, no? Grade 3 and hanggang grade 10, no? Then, lumipat ako ng school noon, tapos naiwan ka sa... Iniwan ako sa Bel Air sadly. Yun. So, itong tropa ko, kaya siya yung in-invite ko dito kasi lover boy siya, guys. Ako ba lover boy? Kala ko kaya mo ko pinapunta dito kasi parehas sa'yo nang na-encounter sa love life natin. Mamaya, malalaman nila kung bakit. Kala ko yun Isa yun sa major factor. Una kasi, eto, dahilan ba't ikaw yung invite ko? Kasi, si Johan kasi pag nakausap ko rin siya, like okay yung conversation namin eh, lalo pag lumalalim. Hindi siya like nonsense bullshit. Minsan, pag naging seryoso talaga kami sa usapan namin, goods, no? Mga late night talks sa gitna ng main road. Tama. Tapos, lover boy talaga siya. Imagine pre, pag naalala ko kayong dalawa ni Lloyd, ma-effort sila sa babae. Hindi, legit. Okay. Ma-effort sila sa babae. Kasi ako, nung time na yun, actually siguro hanggang ngayon, yung mga effort na ginagawa nyo ganun, parang parang hindi ko kaya. Gets. Yung kay pa lang pre, hindi ka na i-mention yung pangalan. Higher level sa atin. Si ano? Higher level sa atin. Okay, grade 8 tayo. Tanda mo? Wala na. Yun. Niligawan niya. Ang tapang niya nun. Kasi ano yun eh, ang dami mong kalaban dun, di ba? Hindi lang sa maraming kalaban. Parang sikat kasi siya sa school eh. Sikat siya sa school. Popular siya sa school. Chick siya eh. Chick, tsaka... Chick, yun. Chick talaga siya. Tsaka higher level sa amin eh, di ba? During those times, mga high school, big deal yung ganun, di ba? Big deal yung... Hindi lang siya 1 year higher, talagang higher. 3 years higher siya sa amin. And niligawan niya, as in, hindi yung ligaw na patago piligaw na masasaksihan ng buong classroom, makaklase niya. So, saludo. Like, sabi ko, believe. Mga panahon na yun, pre, believe talaga ako sa'yo. Tsaka, every time na nag-make move ka sa babae, kasi kilala mo naman ako, pre. Torpe ako, di ba? Noong time na yun. Talagang, wala akong kami yung nag-ano sa'yo eh. Nagtutulak sa'yo eh. Nagkano mga ka-MU, pero nakita mo ba akong nanligaw? Oo. Di ba? Never ako nanligaw, di ba? Okay lang naman. Hindi ka nagsabi na mahal mo yung higher level. Ano bang experience mo nun sa kanya? Nagsabi ka ng ganun sa kanya? Sabi ko sa kanya, tanga na naman kasi blank, mahal kita. Sweet! Sweet yun siguro dati. Pero ngayon, parang cringe na. Parang cringe na lang. Paano napunta doon yung usapan nyo? Bakit napunta sa parang sinumbat mo na, tangina naman kasi mahal kita? Bakit napunta sa ganun? Parang sabi ko ata, di na ako, parang ang rason kasi niya na bata pa ako. Sabi ko, di na ako bata para magmahal. Hey! Grade 8 moments! Ilan taon ka na pare? 14? 14? Di na ako bata para magmahal. Ibang klase talaga. Okay. So, yun yung dahilan. So, kaya siya in-invite ko. Pati, pero kaming similar experiences. Mamaya. And, lastly, kasi gustong-gusto ko yung boses niya, guys. Lagi ko siyang inaasar sa boses niya kasi husky kasi yung boses niya. Parinig mo, pre. Hello. Hello. Mata ka na pang radyo, no? Sakto, MMA pala yung mo. So, ayun, tell them something about yourself. Hello. Ako si Miguel Gatapia or Johan. Ako isang streamer. Bagong streamer lang ako na sa Twitch. Parang Star Freshman. Pero mag-plug dito. Pag mo. Ilagay ko rin yung link mo sa... Check niyo yung page niya, guys. Sa Twitch. Star Freshman. Yung sa caption, or sa description, pati yung TikTok account niya. Star Freshman din yun. Yup. Tapos, ayun. Ako yung linlabelan dati sa school na Hitman. Ano? Diba? Nakalimutan ko na. As in, hindi ko lang... Lahat kasi ng bagong students. Kinakausap ko daw. Yun! Ganun siya ka-confident. Oo, Hitman kasi mahilig siya mag-hit ng babae. Hindi lang ba? Hindi. Yun kasi yung naging rason. Pero, lahat naman ng bagong students kinakausap sila Stephen dati. Okay. Pero yung Hitman na yun, kaya kasi puro babae lang kasi yung hit, yung kaya-target ko, yung shop nila. Lahat mga magaganda, yung mga bagong magaganda. 2 days pa lang, kausap niya na, katabi niya na.
eh. Ang lakas. Grabe na sobrang lakas ko dati, pero parang ngayon sobrang, Bakit? ano po? Nahihiya ka? Nahihiya na ako ngayon. Parang baliktad ah. Hindi ka pa nahihiya. Siguro mas bigger scale kasi ang college eh. Okay. Saka maliit lang school natin eh. Sa bagay. Maliit lang Bel Air eh. O kaya dati, baka alam mo yung wala ka pang pakialam sa... Wala pa akong pakialam sa parang, naman kung labelan ako ng hitman. Oo. Ngayon, para medyo conscious ka na. Sabihin mo, matanda ka na tawag sa'yo hitman kasi nang hit ka ng babae. Medyo pangit yung... Kahit naman last time nung time na traumatizing siya. Ay, sorry pre. Di, okay. Traumatizing pala. May tinatago pala sa amin itong hinanakit. Sorry na. Biruan lang. Hindi. Traumatizing siya kasi grade 9. Kasi, di ko na pa yung pangalan, yung naging KM yung na muntikin mo ng KM. Okay. Kilala? Sunset letter. C. Okay. Bakit? Sa grade 9 kasi, city arrangement doon, wala akong katabi. Hindi ko na kung bakit, kasi parang may sobrang bago siya. So, parang napunta siya sa katabi ko. Tangina, hindi ko pa nakausap. Ang sabi nila Pam, shoutout kay Pam. Sabi nila Pam ng mga babae, huwag kayong lalapit dyan. Nangihit na lang. Ang sama na first impression. Punta ka nakatabi mo lang out of nowhere, huwag ka lalapit dyan. Tapos after nun, parang naka-block na ako sa sa Facebook niya noon. Hindi ko alam yun Ang tanga na, legit. Sama na first impression, huwag ka lalapit dyan. Anyways, past is past naman na. Wala na. Memories. Good yun. Good memory. Ano ba? Magandang kwento. Magandang kwento siya. So, move on tayo. So, kamusta ka naman? Kamusta pala, since bago pa lang ang 2024, kamusta ang 2023 mo? 2023, sobrang roller coaster. Sobrang lala ko 2023 kasi February 2023, may shooting kami sa school. Tapos, 1 week whole wide yun. So, nagstay ako sa school. Doon ako tulog, doon ako naligo. 5 days yun. 5 days? May dala akong maleta. Kasi hindi dorm Hindi, sa school mismo. May classroom. Saan ka natulog dun? Parang may classroom, tapos provide sila ng mattress galing sa dorm nila. Okay. Tapos, nung February kasi yung time na yun, yung breakup anniversary ng ex ko. Breakup anniversary! So, malungkot kasi doon. So, syempre, nag-edit ako. Tapos, ang makaharap ko, Puro naglalabo. Sabi Nag-hug. Baka magkaganyan. Diba may mattress ako, doon sila natutulog. Minsan doon sila nakaganon. Nakala mo naman. Sarap pa ka na siguro ng mga pagmumukha ng mga... mattress nyo. So yun, parang unang bungad pala ng 2023, malungkot na agad. Tapos... So baga parang start ng 2023, pag ganyan ka na. Pababa na agad ako. Tapos pataas. Tapos, ayun, bumaba ulit din kasi may mga goals ako na sinet na di ko na-achieve, may mga competitions ako na di ako nanalo, pero we learn from those, diba? Doon tayo natututo eh. Tapos, ang kasi doon, siguro medyo naging pataas na siya, nagka-crush ako. Kailan mo saan banda yan? Na 2023? July? So mid-2023. So, nung 2023 January to May, to June. Wala akong crush, parang mundo mo ng black and white. Parang black and white. Nagkagusto lang ako dun. Tapos, nagka-crush ako dun. Ang problema, tropa. Mahirap magkagusto sa tropa. Kasi meron ng friendship. So, there's something na i-risk mo. There's something to lose. There's something to lose talaga. Oo. Gano'ng katagal mo na siyang tropa? Let's say, nung bumalik ako, 2022. 2022, so bale, 1 year. 1 year. Parang naging close kami towards stuff. Okay. Pero nung start pa lang, nung una mo siya makita, hindi mo siya gusto? Like, hindi ka na-fall sa kanya? So, gradually kang... Actually, nung 2022, nung bumalik ako, may event. Tapos, parang since naging president ako sa org na yun, nag-check ako, like, uy, since babalik ako, I'll help out. Ganun. But isa siya sa mga people na parang it caught my eye. Kasi sobrang sobrang responsible niya, sobrang galing niya. Tapos, di ko in-expect na magkagusto ako sa kanya like, after a year. Pero parang na-admire ko na yung work ethic niya, paano siya pumilos as an officer. So, yun. Ito na. So, parang time na yun, 2023. Siyempre, di ko alam kung anong gagawin ko kasi. Ikaw ba, kung may tropa ka na nagugusto ka sa tropa, anong gagawin mo, diba? Experience ko na ba yun? Oo. Grade 10. Grade 10. Pero hindi kami
tropa talaga. Parang in the same friend group. Oo, in the same friend group. Hindi kami like tropang close. Gets. Pero, nung time kasi na yung pre, taka na, naiiya ako. Bagawan! Naiiya ako. Taganigla ako naiiya. Una kong nalaman na siya nagkagusto sa akin. Yun ang una ko yun. Baka kasi mamaya mali pala yung masabi ko. Like, ano mo yun, iba yung alam ko sa alam nila. Tama. Pero, so kaya ako naiiya. Pero, ito kasi yung sa side ko mas una ko nalaman na nagkagusto siya sa akin. We? Oo. Uy pala yun maganda. Tama ba yun din talaga yun? Medyo type ko rin naman. Hindi naman medyo, type ko rin naman. Diba? Yung time na yun. Tapos ayun, sige, balik mo na sa'yo. Balik mo na sa'yo. Parang nahihirapan ako. Sabi ko, deny ko. Like, okay, di ko siya gusto. Kasi tropa lang kami. Pero, as in, nung time na yun, I've started to care for her. Ganun, parang, out of nowhere, message mo po, nakauwi ka na, ganun. Nung time na yun, pare, matanong ko lang. Kasi sabi mo, February, heartbreak anniversary. Naka-move on ka na? Naka-move on na ako nung start ng 2023. Masakit lang kasi siya yung experience kasi parang, isipin mo, 5 days akong wala sa bahay. Parang may pagka-homesick pa. Homesick pa yun. Tapos lahat na nasa harap ko. I see. Tapos okay. So parang, masakit lang yung feeling na, parang, fuck, ito pala yung time, ito pala yung day na yun. As in, yung day na mismo yun, shit. Tapos parang nanumbalikan lahat. Nag-e-edit ako. Kasi may nag-e-edit ako ng videos, lumuluha. Seryoso? Kasi parang fuck. Sabagay, kasi ganun mo naman makita mo. Parang mapaisip, ganyan din kami dati. Anniversary yun ng nakipag-break siya. Tapos hinabol ko yun na nakipag-break siya. Wait lang! Sige. Mamaya na pala. Sige. Sorry. Okay, ayun. Ay, saan ba tayo babalik? Sa nakilala ko ngayon. Di na, nagkagusto ka na sa kanya. Medyo pag ganyan yung 2023 mo, around mid. Tapos, after nun, binilan ko siya ng sing-sing. Nasa EK kami noon ng mga tropa ko. Tapos may part din sa Aguila na parang, take what resonates. Tapos may mga sing-sing, may mga stone na sing-sing, ganun. Tumuha ako. Cat's ring, yung tawag. Mahilig siya sa pusa. Yung parang yung connection ko. Tapos sabi ko, bibilin ko kayo. Sabi ko, baka mahalata niya. Tapos, ano pa yun nung closing na, binalikan ko, tinakbuhan ko yung Agila. Nakapunta ka ba sa EK? Nakarating ka ba ulit sa EK? Matagal na. Tagal na. So, di mo pa na papunta yung Agila. So, parang isang mahabang takbo siya. Tinakbo ko yun bago mag-closing. Tapos yun, pagod mo yung uminga. Araw, punta ka na. Sobrang hingal na ako yung binibili ko. Tapos sabi ko, hey, I bought you a ring. Tapos parang kinilig ako yung time ko. Fuck, parang doon ko na-realize na, sige, tuloy na lang na pakita ko sa kanya na I care for her na gusto ko siya. Kung malaman, kung may isip niya may gusto ako sa kanya, didinayin ko lang. Pero ang lakas mo kasi hindi pa kayo pero naibilang mo na siya ng ring. Kilala mo naman ako romantic. Sabi ko sa inyo, lover boy. Hindi ako nagkamali. Okay, romantic baboy daw. Wala kasi yung sabi ko gano'n. Lover boy ang sabi ko. Kasi sabihin nila, body shamer ako. Wala ako sinasabi. Joke lang yun. Sa kanya nang galing yun. Hindi, joke lang naman. Kasi lagi din tayo kumakain sa romantic baboy dati. Tapos ayun, lagi kong dinidinay na gusto ko siya. Kasi ayoko ma-fall further. Tapos, i-risk yung friendship. So, one day, morning, pagkagising ko, nag-send sa akin. Anong sinend sa'yo, pre? Ha? Anong sinend sa'yo? Hindi. Gago. Anong sinend sa'yo? Hindi, as in, di pala morning yun. Nung gabi pala yun. Nag-message sa akin yung tropa ko. Sabi niya, pre, kamusta ka na? May ginawa ka? Umamin ka na ba? Sabi ko, ano meron? Tapos sabi niya, so hindi ikaw yung tinutukoy ng crush ko sa GC nila? Lumubog ako dun. Okay. Fuck, ano meron? Tapos parang, nag-send ng screenshot, hindi ko talaga hiningi kasi ayoko masaktan Tanga tong tropa ko, nag-send ng... Ayoko masaktan Shoutout sa'yo, Ayn. Ayan. So yun, pinakita sa akin, so parang, kala ko, bumalik yung, kinausap siya ng ex niya. Parang bumabalik. So, sabi ko yung tropa, tangina na sinong ex kaya? Sino kaya doon? Kasi hinahanap namin. Na parang kami ganyan, bigla. Hinanap namin lahat ng mga kaibigan ni okay name drop. Pero tapos ng early morning, nakita ko yung story niya na parang alam mo yung kanta ng Ere. Kanta ng Ere o kanta na Ere? Yung kanta na Ere. Yung line na 3 bilyong 3 bilyon ikaw pa rin ang aking gusto. Tinori na yun.
Ano yun? Nakakaputang ina! Tapos? Tapos parang kinawas ka, uy, balita ko, magka-jowa ka na bago mag-intense sa 2023. Uy, kunyari! Wala hindi gusto. Hindi, wala parang nag-closure lang. Okay. So, yung napangiti ako nun. Sabi ko, closure lang. Closure, so parang ibig sabihin tatapusin na. Okay. Wala yun. Parang yung dating nun, it's my time to shine. Tapos yung pinodis, minessage ko tropa, tangina. Gusto ko talaga siya. Kasi nagselos na ako. Kasi kung hindi mo talaga gusto yung tao, ba't ka magsiselos? Wala kang mararamdaman gano'n. So, yung sa akin lang was, aamin ba ako or stay na maging kami? Or stay na maging kaibigan lang kami. Shoutout dyan kay Emin. Sabi niya, do it for the plot. For the plot? Oo. Ano ibig sabihin nun? Medyo bawal sa bobo yun. Parang do it for the plot. Parang, kanyari pag sa movie, parang yun yung plot ng movie na gagawin mo siya. Na yung, paano ba tayo explain? For example, ang nakalagay sa movie is, nagkatuluyan sila. Tapos hindi pala sila para sa isa. Yun yung plot. So parang sabi sa akin, do it for the plot is, gawin ko pa rin regardless. Gets ka na, okay. So parang, you only live once. Ginaganon ako. Akala mo. Mataas sa motivational video ka, Akala mo naka-motivational video. Tapos ayun, umamin na ako. Alam mo paano umamin? By letter. Tapos yung letter na yun, origami crane. Kasi saying, hindi ko alam kung saan country, Japan ata or China. 1,000 paper cranes kasi grants a wish. So nakalagay doon sa Ang daming alam nito Loverboy. Loverboy, So, it's different Loverboy. So yung paper crane na yun, pag in-unfold mo na doon yung letter, doon lahat. Tapos nakalagay doon, according to something legend, 1,000 paper cranes grants a person a wish. This is 1 out of 1,000. Ooh, okay, Tapos, meron pang pick-up line doon. Ba't alam mo nyo, guys, tawa-tawa sa ibon. Wala mong tawa-tawa sa ibon. Sabi ko, if ibon ka, di ako matatakot, alagaan pa kita. Ina. Basta alagaan mo rin ang ibon ko. Uy, hindi pa! Okay, ganun yun, pick-up line yun. Huwag na pick-up line yun, pero siyempre, hindi ganoon. Hindi ka na, mali. Sige, tapos. So, ayun. Parang 1 week akong naghintay. 1 week, nilalagay ko yung letter sa bag. Wait lang. Okay. Ganun mo siya dineliver. Yung letter na ginawa mo, nilagay mo sa bag niya. So, wala siya doon. Hindi, nandun siya doon. Nasa jeep kami noon. Nilagay ko sa bag niya. Wait lang, hindi niya alam. may photo ako eh. Hindi niya alam na nilagay mo. Pero natakot ako kasi baka mamaya. Malaglag. Sabi ko, uy, may letter dyan, may screen dyan, may nilagay ako dyan. Sabi ko, okay. Ito yung photo na yun. Ay, puta. Bago ako umamin, pinicturean ko yan. Naka-post pa sa... Sige, pwede naka-private naman yun. Ibig sabihin... Ay, pwede ba ipakita? Naka-private naman. So guys, Ayan, ibig sabihin kaya ako nagulat kasi... So kayo pa. Kayo na. Hindi, naniligaw pa rin ako. Okay. Nung 1 week after, nag-message siya na parang, she let me court her. Tapos parang sabi niya na, alam niya kasing worth ito. Oh! Sarap naman marinig nun. I know you're worth it. Sinabihan ka rin naman ng gano'n, feel ko sa... hindi lang sa'yo. Sinabihan din naman ako ng gano'n. Hindi. Sinabihan din naman ako ng gano'n, pero... Hindi lang sa'yo lang. Hindi niya sinabi sa iba kasi iba na yung hanap niya pagdating sa ibang lalaki. Tama. Sa akin kasi nung time na yon, like, naging seryoso din naman siya sa akin at some point. Pero fuck, nakakagago. Balik tayo sa story mo. So yun, after nun, dahil sa kanya parang naging masaya, naging colorful yung 2023 ko. Hanggang dulo na yun? Hanggang ngayon. Okay, so good start for 2024. Good start for 2024. Yeah. Good ending for 2023. Nakikita ko nga. Yun nga isa sa mga, kaya gusto ko rin kita kamustahin. Kasi nakikita ko sa Instagram, nagpo-post ka ng someone. So, are you taken or anong status? Status ko. Kung okay na sabihin kasi siyempre. Siguro status ko is taken ako kasi sa kanya lang ako nakatingin. Nakikilig ako! Legit. Taken na yung puso mo kasi hindi ka na mag-entertain ng iba. Hindi ka di-discard sa iba kasi sa'yo lang ako. Lahat ng mga dating apps yan install ko. Uy, sarap! Bumble, Valorant, Discord. Ako na modern dating app yung Valorant Okay. Kasi tinanggal ko lahat. Nag-cut off na ako sa mga nakakausap ko sa Discord. Kasi check ko sa akin. Sabi ko sa sarili ko na siya yung person na gusto ko makasama.
Okay, so sige, move on tayo doon. What is your biggest loss, masasabi mo, noong 2023? Time. Time? Bakit time? Alam naman natin na time is very important. Oh. Sobrang laki ng Hindi na babalik ever. Nung 2023 kasi I was trying to find myself. Nung half ng 2023, unproductive. Sobrang wala akong ginawa. Kasi like wala kang gana or wala like akong gana. Iba yung... I was trying to focus na, okay, akas lang tayo. Magpatay makagraduate. Pero syempre, there's more to life din to akasin. Oh. Yung TikTok ko, di na ako nakapag-post ng consistently. So, alam mo yun, di ko na mababalik yung time na I could improve some of my skills. Kasi imbes na naglalaro lang ako lagi, nagsasayang ng oras, I could have learned more sa course ko. Okay. Diba? So, feel ko, biggest loss ko talaga time. Kasi, di mo na mababalik yun. You'll never gain time. Pero, importante, at least, nakakabawi ka na ngayon. So, ano naman ang biggest win mo? Siya. Parang pinaghandaan mo yun, Ang bilis sumagot siya. Sure, yun na yun? Hindi siya biggest win dahil napanulunan ko siya. So, when dahil dumating siya sa buhay ko, in the way na naging inspiration siya sa akin and motivation siya sa akin sa career ko, sa buhay ko, and what I wanted to do. Yeah, nang dahil din sa kanya, hindi mo na na-waste yung time mo kasi naging productive ka na in some way. Nag-set ako ng mga goals na, okay, kailangan kailangan gawin. Very good, very good. Kasi siya, achiever siya matalino siya, talagang responsible sa akin. So, yun yung maganda yun na yung partner mo, no, yung kukuhanin mong partner is someone na magpapalakas lalo ng fire mo, 'di ba? Hindi yung pinapatay yung fire mo. Iba kasi yun yung parang at hindi lang din na stable lang kayo Ang maganda is parang napapalakas niyo yung apoy ng isa't isa. Yun, exactly. You bring each other up kasi, hindi yung parang yung isa naiiwan o yung isa nahihila pababa. Kumbaga parang dahil sa kanya tumaas yung drive mo, diba? Tumaas yung drive ko. Tama. So, okay. So, yun na yung sabi natin 2023 mo simula sa una pababa then pataas. Sobrang taas. Okay. Congrats. So, thank you. Move on tayo. Dito na tayo sa ating topic. Okay. Yeah. So, I like that. Loyalty versus love, guys. No? Sa 30 minutes. 30 minutes na ba? 30 minutes medyo intro pa lang. Okay. Sorry guys. Sorry sir. Pero sana nandito pa kayo. And maganda kasi kwentuhan pag kami. Yun yung sabi ko ni Paolo kanina. Hindi, tsaka parang ang pangit kasi yung diretso topic agad tayo. Wala tayong parang foreplay ba? Kumbaga, wala tayong parang, alam mo yun? Pang-setup, no? Pang-setup muna. Let's set the mood, di ba? Ganyan. So, diretso tayo sa topic natin, guys. Right. Loyalty versus love. So, tanong ko, nakailang girlfriend ka na? Considered ba yung MU as girl? Hindi, no? Hindi. Girlfriend with label talaga. Dalawa. Ay, putang ina, dalawa. Ay, so, magiging pangatlong to ngayon if ever na kayo na? Oo. Okay. Akala ko, ito pa lang yung pangalawa Hindi. Parang trash na trash yung... Hindi. anyways. Dalawa. Pero, kung check mo yung ratio ng ninigawan ko sa umoo, parang 100:1. Hitman, bro! Hitman! Kasi 100:1, Kasi sabi nila, Pam, na lahat na nakaklase natin, ninigawan ko. Yung binibiro nila. Hindi. Ito naman, Pero yun yung tinatawag na try and try. Hindi tayo. So, dun sa maging girlfriend mo na yun, masasabi mo, sa mga ex, sa naging dalawa mong ex, thankful ka ba sa kanila ngayon? Or there's something na medyo bitter, ganyan. Kamusta kayo? Goods ba kayo? No contact. Hindi nag-uusap. Mutual sa SOCMED. Yung isa kasi, pero wala na, kasi parang hindi na namin in-unfriend. Okay. Pero isa wala na talaga. Ito ba sila ba yung tipong pag nakasalubong mo, babatiin mo? Sana di ko sila makasalubong. Di ka sila makasalubong. Pero what if makasalubong mo? Siguro, bakit kamusta ka na? So, masasabi mong good naman, good. Feel ko good naman. Good naman siya. Good naman, okay. Okay naman siya. So, matanong ko lang, what is love for you? What is love? Tayo. Ano tayo? Joke lang. Bromance, bro. Akala ko ba taken ka na? What is love in a relationship? Tama, yun yung hiningi mo sagot. Or in Pwede, general. pero in general, what is love? Siguro, putting yourself second. Kumbaga, parang you would, nandyan ka lagi sa person na mahal mo. Na
you're there to make sure na hindi sila nasasaktan. You're there to make them happy. Basically, you care for them. And sometimes, you might care for them more than you care for yourself. Yeah. Feel ko yun yung love. I feel like... So, mother's love, ganun eh. Oo, ganun ang mother's love. Parents love, diba? Oo. I feel like yun yung love na the ultimate caring talaga. Okay. Pero pag love in a relationship, ganun din. Parang ganun na rin. Pero at the same time na you want to be with that person and at the same time parang become better together. Na hindi lang talaga na... Yes, hindi lang isa. Hindi lang isa. Parang let's grow together, no? Now, let's go together, let's be successful together. I feel like yun yung tamang definition of love. Kasi feel ko naman, if love mo naman isang tao, you would want to be at the same wavelength as that person. Tama. Diba? Ayaw mo yung ikaw, mag-graduate na, nagtatrabaho, tapos yung isa, nagbibilyaran lang. Oh shit, man! Example lang. Example lang. Kung may matamaan, mo, ilan mo rin. Okay, sige. Pero parang, isipin mo kasi, you want to be na the same wavelength as that person. You want each other to be successful. Hindi yung, saka lang sa kanya na. Yan. I feel like that's love na wanting to be better. Together, yeah. Kasi kapag sabihin din natin na isa lang yung isa lang yung gusto. Parang sabihin natin itong may gusto, may exhaust siya eh. Tingin ko ganyan yung mangyayari. Mapapagod siya. Pati parang you have that feeling na, uy, kikilos ka ba? Oo. Diba? Parang, what's your plan, diba? Kasi ito nakabasa ko lang din and may mga advices lang din na parang nakuha sa internet ganyan na yung partner mo, you should choose your partner carefully talaga. You should choose your partner kasi sila maging katuwang mo habang buhay. Yes, sir. Diba? I agree. Kung gusto mo maging successful, napakalaking factor ng magiging partner mo, 'di ba? Hindi na sa ating mga lalaki, pati na sa mga babae like 'di ba, na kung sabihin sa mga babae kasi sabihin natin, ambitious yung babae, di ba? May goals siya. Tapos magiging boyfriend niya, batugan, di ba? Ano yung batugan? Batugan yung walang pangarap sa buhay, hindi kumikilos, hindi ayaw magtrabaho, like asa lang, asa sa magulang, ganyan, di ba? Yung kasi yung mahirap. At saka, nung sinabi ko nga na pag love, you care for that person, di ba? Kung mahal mo yung tao, makikita mo yung partner mo ganun. Siyempre parang isipin mo na, anong gagawin mo para ma-motivate siya, di ba? Parang, hindi ko na matatakot parang kulang ba ginagawa mo. Kasi hindi naman kumikilas yung partner mo eh. Kasi I feel like yun yung, na, if ever, yung sa partner ko, ayoko rin naman kasi na isipin niya na napabuhat ako. So, of course, gusto ko rin na ayusin sarili. Yun, tama. Kasi, yun eh. Yung kumbaga, you can't feel, nasabi ko to sa episode 4, no, na you can't feel from an empty cup. Di ba? So, you should work on yourself din para kahit paano nasasabay kayo ng agos sabay kayo ng agos ng partner mo. Kasi pag hindi rin parang parang brittle na. Sobrang delikado yung sobrang thin ice. Sobrang thin ice nun pag ganun. Tama. So, paano mo naman masasabing love ka ng isang tao? Baga parang ano yung basic criteria mo na mahal ako nitong taong to? Siguro without her saying na caring for oneself, na checking up on me kung kamusta ako ganun, or concerning. Feel ko yun naman kasi feel ko that's how I also show if I love a person, relationship wise or general wise, na I'd be there for them talaga, I'd care for them, so yun talaga yung sa akin. So if ever I feel like alam mo yun, yung parang yung ginawa mo, yung may pinost ako sa IG, tapos nag-send ka ng nag-message ka, diba, question mark? Yun. I feel like kahit hindi tayo lagi nag-uusap, you still care for me. Yun yung ng love. Parang pa rin ako sa'yo, parang interested pa rin ako sa'yo, di ba? May paki pa rin ko. What the fuck? May paki pa rin ako. Tama. Ayun yung basis ko. Okay. So, ikaw ba? Para sa'yo? Sa akin? Anong tanong ko? Parang masasabing mahal ako ng isang tao. Fuck. Kapag pina-full tank yung kotse mo. Pagka mahal ako ng isang tao, siguro, ko muna siguro ngayon yung sa nanay ko, no? Kasi, paano ako mahalin ng nanay ko, yung top priority ka. Tama. Diba? Top priority ka. Same din dun sa sinabi mo, na they care for you, like,
ano mo yun, concern sila, nasan ka na, Oo, mga nasan ganung ka na, bagay, kumusta di ka ba? na, oo. Kumain ka na ba, di ba? Pero kasi nowadays, parang, yun, lalo na makala sa dating app. May madaling sabihin. Madaling sabihin na kumain ka na, pero like, it's meaningless, Oo. di ba? Pero, mararamdaman mo naman yung kung genuine eh. Mararamdaman mo talaga na kung may motibo yung ano niya. So, sa akin, mararamdaman ko na mahal ako ng isang tao pag lagi niya ako hinahanap. Ayun, Yun, tama. diba? Kasi caring, parang ganun. Ano pa ba? Gusto niya akong kausap lagi. Ayun din siguro sa akin. Yun. If they go out of their way para lang ma-entertain yung interest mo. Like, sabihin natin may kinancel siyang plan para magkita kayo. If they want to know more about you. And they try to apply themselves sa mga hobbies mo. Oo, yun Yun tama. Like, sabihin natin, sa naging past relationship ko, diba? Siyempre, at some point, what we had was real din naman, diba? Totoo. So, ang tawag dito, dati hindi siya nakikinig sa mga gang music, ganyan. Hindi talaga, puro Taylor Swift, mga ganyan. Ako, gang music talaga ako eh. Tapos, rin siya, parang, tinry din niya na, nakisabay siya sa vibe ko, ganyan. So, it was good, ganyan. Yun nga lang, dumating na sa sinabuhay niya na yung gang music na yun. Sinabuhay niya natin. Pati yung lyrics na ginagawa. Pati yung lyrics, like, damn! Kareo! Diba? Parang, actually, music lang yan. Ako, jam lang ako, pero di ko ginagawa yung mga ganyan sa lyrics. Kasi parang, ganyan din ginawa ko sa yung person na kasama ko ngayon. Fan siya ng isang person. Ginawa ko, naghanap ako ng mga group sa Facebook ng fanatics. Sige. Kumbaga parang yung interest nitong person na to, gusto mo rin maging interest, diba? Kasi you want to be united eh. Totally. Yung sinalihan kong fandom, maling fandom pala yun. Kasi may dalawang side doon ng fandom, yung JJ side, pati yung maayos na side. Ang sinalihan ko yung JJ side na fandom. Ano yan? Korean? Korean ba? Hindi. Filipino artist. Tapos nasa messenger community chat ako nila. Tapos check ko lang, hello po, bagong fanatic, ganun. Tapos ang message sa akin, sige nga, ano paborito mong episode, ano paborito mong film sa kanya? So, shit. Wala akong alam. Wala akong alam. Sa akin pa ako, parang, best films. Lagay ako ganun. Parang gano'n siya nakatoxic. Tapos parang nakalagay sa chat nila, pwede po ba, wag po tayo mag-post ng kahit ng celebrity na hindi naman siya or related sa kanya. Parang, nagulat ako. Anong dating nun sa'yo? Pero hindi ko siya nagustuhan kasi toxic masyado. Okay. Na parang, numarating sa point na yung side, siguro yung ngayon judge mo sa yung sabi, na pinapuri pa rin nila kahit mali. Ako nang ganun eh. Feel ko yun na yun eh. Masyado na yun eh. Parang parang dapat di tinatolerate. Di tinatolerate, dapat parang addicted sila doon, hindi sila fan, addiction talaga sila. Parang ayun lang, side kwento lang kasi na-experience ko talaga yan, tapos nagulat lang. Tapos nung binanggit ko sa kanya, sabi niya, bakit mo ginawa yun? Nasa maling part ng fandom. But at least the intention is nice. Nice. Nagkamali ka lang na pero lang ngayon. Hindi mo naman alam eh. Sabi ko, wala siya dito. Sige, safe ako. Kaya pala wala siya. Kasi pag ano yun. Okay. That's nice. Pero, the point is, you made a move. I made a move. Para alam mo yun, makasabay ka sa para makarelate din ako. Parang nakita mo ba, ganito yung ginawa niya, ganun. Tsaka dagdag topic din yun. Dagdag usap points din yun. Ngayon, dito tayo sa main na parang main course, di ba? Loyalty versus love to. Ngayon, side na kwento lang. Kaya ako naisip to. Kasi, alam mo yung kanta ni 21 Savage na Ball Without You? Hindi ko alam yun actually. Yung Ball Without You na yun, pang pang broken hearted yun eh. Ganyan. Na, hindi naman siya like sad boy na dating, na parang ere, ganun. Pero, ang point ni 21 Savage doon is, sabi niya doon sa kanta, mas gugustuhin daw niya yung loyalty. Mas pipiliin daw niya yung loyalty kaysa sa love. Kasi, ang love daw, feelings lang eh. Kumbaga, pwede mo daw sabihin na love mo yung isang tao, pero babackstabin mo pa rin. Diba? Pwede mong sabihin love mo yung isang tao, pero at some point, bebetray mo pa rin siya. Ganyan. Pero ang loyalty daw kasi, loyalty is action. Kumbaga, kahit gusto mo siya or hate mo siya, kung loyal ka sa kanya, diba? You got his back. Diba? Yun, ka ba doon? Nakakuha mo yung point niya. Gets ko yung point na yun, actually. So sabi niya doon, mas gusto daw niya yung loyalty kaysa sa love kasi love is like
bullshit, parang feelings lang, ganyan. Pero loyalty is action. Oo nga naman, merong call to action. Tama naman. Pero ako, napaisip ako, hindi ba loyal ang love, it comes with loyalty? Anong ganun yung dating sa Naisip ko rin yan. Di ba? The same thinking, same thought. Ngayon, ang gusto kong itanong sa'yo, kasi parang napaisip din ako doon sa kanta niya na yan eh. Ako ba, sa susunod na relationship ko ba, gusto ko yung loyal lang kahit walang love? Tanga na, di sana aso na lang binili ko. Tama, di ba? Di ba? Pero ikaw, anong mas pipiliin mo? Loyalty o love? Love. Kasi, as a lover boy, as a hopeless romantic, feel ko, loyalty comes with love. Tama yan. Oo. And with love comes affection. Yeah. Pag loyal ka ba, affectionate ka ba sa person na ano? Hindi. Hindi, diba? Hindi. Kasi pwedeng loyal ka sa kumpanya mo. Pero, diba? masasabi mo bang... Pero, minumura mo yung kakumpanya mo, pero, wala, loyal ka eh. Oo, loyal ka eh. Tama, di ba? Tubig, baripin rin ako. Feel ko, I love over loyalty because it's the affection and it's the trust na you're building. Kaya nagkakaroon ng loyalty. Oo, tama. Feel ko yun yung sa akin. Kasi, anyone can be loyal with anything. Kagaya yung sinabi ko, yung mga fanatics sa Jejemon. Loyal sila dun eh, kahit mali yung ginagawa ng ano. Meron na sabihin natin, loyal sila itong brand ng sasakyan, di ba? Kahit sabihin natin, minsan pangit yung nilalabas. Diba? Kaya tolerate nila, kasi loyal sila. But with love kasi, di ka mag-grow sa person if yung mahal mo, tolerate na lahat ng mga mali mong ginagawa. And, siguro, it's one thing na self-aware ka sa mga mali mong ginagawa. Pero, sa love yan. Sa love. It's another thing din namin sasabi sa'yo na mali ka. Oh, I see. I feel like if loyal ka kasi, if loyalty yung gusto mo, parang, yun nga, sasarap mong aso. Parang, gano'n. Kumbaga parang parang ngayon ko lang din naisip na parang sa politics, sabihin natin yung leader, mali yung mga ginagawa niya, pero yung subordinates niya, loyal sa kanya, di ba? Kilala ko yun. Di ba? Loyal sa kanya, pero tolerate lang, parang gano'n, that's your point, di ba? Pero kung mahal mo yung isang tao, parang sasabihan mo siya eh. Diba? Oo, na mali siya, na mali ginagawa niya. Na i-guide mo siya kasi ayaw mo siya mapahamak in the long run. I see. Good point. Ako kasi, napaisip din ako. Kasi sabihin natin, influential si 21 Savage. Oo, sobrang diba? Influential niya eh. So, mapapaisip ka dara, tama ba yung sinabi niya at mali ako? Diba? Parang mapapaisip ako na dapat ko bang sundin yun na loyalty lang. Ganun. Pero naisip ko din na pag mahal ka ng isang tao, automatic dapat loyal yan. Di ba? Dapat. Dapat loyal yan. Dapat. Mas pipiliin ko rin kung papapiliin ako loyalty or love, mas pipiliin ko pa rin ang love. Kasi, humans are emotional creatures, di ba? So, nabubuhay tayo ng may emosyon. So, dun ako sa love kasi ramdam mo yung emosyon dun eh, may affection dun eh. Unlike pag loyal lang, parang hindi mo siya ramdam. Hindi mo siya loyal nga pero like kaya nga tayo na-fall in love eh, 'di ba? Kasi we love the feeling, gusto natin yung feeling na nakukuha natin, 'di ba? Totoo. So, the same goes with me. Mas pipiliin ko yung love. Siguro, di ko sinasabi na ito yung nasa isip ni 21 Savage. Siguro in terms of ano yan eh. Kasi malaki yung figure na siya eh. Oo, malaki yung figure na siya. So, maraming magbabackstab, maraming magkaano eh. So, feel ko it's a front na he'd rather pick loyal people na nandun para sa kanya. Yung kanta ni Drake, yung Fake Love. What's with Fake Love? Yun yung parang akala ni, di ko lang kung yun yung mismong pero parang akala ni Drake na lahat naman surround sa kanya, mahal siya. Pala ginagamit lang siya or ginagamit na siya. Kung na don't quote on me na yun yung meaning ng kanta ni Drake, pero yun yung nakuha interpretation ko. Interpretation ko. So, own interpretation lang guys ha. Okay. So, yun. Dumating ka ba din sa phase na, syempre, fresh from broken heart? Baka kasi kaya nila nagawa yung kanta ngayon kasi fresh from broken heart sila, ganyan. Na you feel cold. Alam mo, parang wala kang emosyon nararamdaman, cold as fuck ka. Diba? Napunta ka ba din ba sa parang ganung phase? Nung time na nag-break ako, nakipag-break. Parang nasaktan ka ng sobra, tapos naging cold ka, manhid ka, na kasi tinan mo kung mag-read between the lines ka dun sa loyalty versus love. Yung loyalty walang feelings dun di ba? Pero mas pipiliin daw ni 21 Savage yun. So, it's siguro companionship na may kasama ka at the end of the road. Siguro yung loyalty na yun. Kasi feel ko yun yung kasi kung loyal lang isang tao. Kagaya ng sinabi ng mga tao na sinabi mo na kahit maling ginagawa ng politician, loyal pa rin
tao. It's the feeling of being safe na meron pa ring tao, someone na nandyan. Kasi loyal sila sa'yo. Regardless, no? Feel ko yun eh. I feel like yun yung... Kasi nung break kami, parang hindi ko na ninanap yung love eh. Parang gusto ko na lang someone na may kasama ko. Na loyal sa akin. Parang hindi na ako naghanap ng affection nung time na yun. Pero... Sooner or later, nabago pa rin. Parang ano lang ng panahon. Ano lang. Tawag dito parang temporary feeling lang. Tama. After the disaster. Tama. Yes. Pero, I guess siguro yung debate kasi na hindi lahat ng love ka loyal sa'yo. Kasi, yung sa ex. Tama. Tanda ko pa noon, pre. Baka makabangin. Oo, pagkailan. Edit mo na lang pala magkat mo yung pangalan. Hindi ko mapabanggit yung pangalan. Deleted sa vocabulary ko yung pangalan. Okay. Akala mo naman talaga. Hindi, pero totoo nga yun. Kasi sabi niya sa akin na natanong ko pa nung medyo nagkakalabuan. Sabi niya, mahal niya pa daw ako, pre. Pero putang ina, nung nahuli ko, oh my gosh! What the fuck? Partida! Nasa ibang teritoryo pa nung time na yun. Like, gago. Di talaga, yung kanta ni 21 Savage siya, Ball Without You, yung sinasabi niya doon. Like, tamang-tama talaga eh. Sabi, gets ko naman. Kasi sabi mong, love mo ako, pero, di ba? Ganito yung ginagawa mo. Kaya naintindihan ko si 21 Savage kung bakit loyalty na lang pipiliin niya eh. Pero, in the long run din, parang pangit. Parang patong loyalty lang. Parang, nag-alaga na lang ako ng aso nga. Parang, hindi ko lang saan show or movie ko na po rin. Pero parang sinasabi niya na, ang dami mong fans all around you. Pero alam naman natin na, pag may kailangan, parang alam naman natin na you're still walking alone the road. Na mag-isa ka pa rin. Diyan lang sila sa'yo kasi napapasaya mo sila. Kasi loyal lang sila sa'yo, pero when the going gets tough, yun na. When times are tough. Times are tough. Yun. When times are tough, dun magkakatestingan. Dun magkakatestingan. Doon mo malalaman, diba? Doon mo malalaman. Hindi yung nandyan ka lang kasi nasa high, saya, diba? Pero, salamat sa lahat, salamat sa ano. Loyal ka pa rin ba pagdating dito? Yun. Tama. Yun kasi feel ko ang sinasabi din is, may mga tao na kahit hindi naging loyal sa partner, mahal pa rin nila. Which is, into that, feel ko, di talaga nila mahal. Pag ginawa nila yun, kakamot ka ng tenga, ginagawa mo yung ginagawa ko. Ewan ko pa rin, nahawa ata ako na ilang araw nang makati yung tenga ko eh. Ginagawa ko yun dati nung, Dati kasi guys, nung nasa school kami, nung junior high pa kami, talaga pa nagkakamot yung tenga, ganyan no. Nakakati ka ngayon. Hanggang ngayon pa, nagaganon ka pa rin. Ako na yung nagaganon ngayon. Cotton buds na kami, cotton buds na yun. Well, anyways, balik tayo sa topic. Ano sinasabi mo? Yun, parang ang dali kasi sabihin naman mo isang tao pero hindi talaga yun yung feeling. Kaya siguro mas maraming from loyalty kasi at least doon by action eh. Ayun, diba? By action, tangina. Tangina natin parang Okay. By action. Oo, I see action speak louder than words. Okay, tama. Ngayon ko lang din pala picture out ng crystal clear na. Iisip ko rin kanina eh. Nasa script ko yun eh. Hindi ko nalagay. Kanina pa natin parang figure out yung ano eh. Gusto natin puntuhin eh. Tama. Pero yun nga, tama yung sinabi mo na ang love kasi words. No? Yeah, may mararamdaman natin. Emotion. Pero kayang pikayin yun Kayang pikayin yun. But loyalty? Tangina. Tama. Okay. Dun tayo. So, move on. Move tayo. So, may isa rin pang reason, bukod doon sa kanta ni 21 Savage, kung bakit ko naisip tong sige. Tong topic na to. Kasi, ito, bigyan tayo senaryo Bigyan tayo senaryo. Wait lang, pagkat ko muna ito dito. So, ito yung senaryo, pre. Alright. May dalawang magkarelasyon. Dalawang magkarelasyon. Si person A, tsaka si person B. Tayo sabihin natin si person A yung lalaki. Tapos, sa una, good sila, ganyan, sweet, ganyan, maingay sa social media, ganyan. Nagmamay day na di ba? Tapos, I love you, good night, ganyan. Then all of a sudden, fast forward, si person A yung lalaki, si person B babae, let's say. Si person B, nag-cheat. Shit! Fuck! Ang lala! Nag-cheat. Hindi na basta-basta ang cheat yun, pre. Basta,
Ang context is nag-cheat. Nag-cheats. Kasi Nag-cheats. plural. Kasi plural. plural, no? Plural, no? okay. So, ngayon, di syempre, si lalaking upset. Kasi tangina, sobrang tinuo niya eh. Sobrang nagpakatinuo talaga siya eh. Di ba? Ngayon, syempre, si lalaki na gusto maglabas ng emosyon, ganyan, nagkwento sa mga friends. Ngayon, may isang kaibigan tong si person A. Siguro ang daming supportive friends na lalaki. Totoo. Maraming chismosong kaibigan. Pero supportive naman talaga na. Maraming loyal. Maraming loyal friends. Ngayon, etong si person A, syempre naglabas siya ng sama ng loob. May isa siyang kaibigan. Nagtanong. Nagtanong. Sabi niya, nung nahuli mo, pre, na nag-cheat, kinausap mo yung lalaki. Tanong. Ay, gago. Tanong. Ikaw. Hindi. Ikaw, tatanungin kita, kakausapin mo ba yung lalaki kapag nahuli mong nag-cheat sa'yo yung babae? Pwede ko ba i-apply yung sa akin dito? Wait. Ito, kasi dapat mag-lead ko sa next question ko. Hindi, sige. Sige, ito ang next question ko. Napag-cheatan ka na ba? Hindi ko sinentong, di ba nag-send ako sa'yo ng mga yun sinend sa akin. Hindi ko sinentong tanong-tato sa kanya. Kasi gusto ko genuine eh. Gusto ko genuine yung maging sagot. So, ito yung tanong ko sa'yo. Napag-cheatan ka na ba? Yes, napag-cheatan na ako. Kaya, yung tinagawa kanina, na-feel ko kaya ako yung rason ko. Napag-cheatan na ako. Yun yung isang reason yung bakit siya din yung... Your other question is, yung sa akin, part ko is, hindi ko kinausap yung lalaki, siya unang kumausap sa akin. Tapos, in-ignore ko lang, sabi ko, bahala siya. It's his fault. Kasi, kwento ko lang what happened was, yung lalaki na yun, may jowa din. Shit. So, yung ex ko nag-cheat sa akin, yung lalaki nag-cheat sa jowa niya. So, malala. Sabi ko, wag ka mag-sorry sa akin. Mag-sorry ka doon sa pinag-cheatan mo na isa. Di dapat, tinormahan mo yung girlfriend niya. Joke lang. Hindi. Pero yun, kinausap niya ako. Tapos siguro, kaya ko lang naman siya kinausap. May ginawa akong mali. One time nakita ko siya umiiyak. Sino siya? Yung guy. Okay. Tapos pinagtawanan ko. Alam mo ba yung kwento na yun? Hindi ko alam yun. Pero na-imagine ko lang, nakita mo umiiyak, tapos pinagtawanan mo. Oo. Okay. Tapos yung reason pala yun is, parang, pwede i-censor mo na lang. Ingat. Censor mo na lang Sige, sabihin ko sa'yo, pero censor mo na lang sa video. Sige. Edit mo na lang out Okay. Basta may nangyaring sobrang life-changing. Life-changing. Okay. Ako, knowing na... So, hindi. Para mag-gets din nila, Okay. yung nangyari dun sa guy is something na outside of your relationship. outside of my relationship, outside of... Kumbaga, wala akong hawak. Oo, yung iyak niya is walang kinalaman sa inyo. Personal matter. Personal matter na pinagtawanan niya. Kaya, dun ka parang nag-guilty. In fair, in the heat of galit ako dun. Kasi... naiintindihan ko naman saan ang galing nun. Sipin mo nag-cheat sila, tapos kami panghuling yung jowa niya, pati yung nakalaman. Nalaman mo pa ng friends nila. So, yun. Tapos, ako close to heart sa akin yun, kasi alam mo naman yung sa personal life ko na walang di ba? So, sabi ko, fuck. Kinausap ko parang sabi ko, set aside ko yung niya. Alam ko, set aside ko yung nararamdaman ko sa'yo, pero sana alam kong maling ginawa mo. Sana alam mong maling ginawa mo. Kasi nga, sorry siya ng sorry sa akin, ganun. Tapos feel ko, yun lang yung rason kaya ako siya kinausap. Dahil naawa ako kasi pinagtawanan ko. Pero hindi ko siya kakausap. Wala akong bala kausapin. Wala akong bala kausapin. Kasi yung lalaki na hindi ko kontrolado eh. Wala akong influence sa kanya. Okay, tama. Wala akong influence. Tapos based sa story, siya din kasi nag-initiate. Tapos pumalag lang yung ex ko. Okay. Like, fuck that. Fuck that. You deal with your own shit. Kasi meron din siyang katangangan ginawa sa ex niya. Hindi ko siya kakausapin. Yung sa'yo ba kinausap mo? Decision. Ito na nga eh. Ito. Sa akin, sabihin natin, tinanong ako ng gano'n. Kaya tinanong ako ng gano'n ng kaibigan ko. Nahuli mo, kinausap mo yung lalaki. Ako, pre, hindi ko kakausapin yung lalaki. At saka una sa lahat, sino dun? Sorry, mali pala. Pangalawa, nahihirapan ka. Nahihirapan ako kasi isa-isa, i-check ko yun, di ba? Isa-isa yung meet up mo, sayang gas, di ba? Sayang gas, di ba? Pag-aksayan ko pa ng oras. Ba't pa akong ganun? Ginawa ng group chat. So kayo pala lahat, ha? Hindi, pero seriously, on a serious note. Serious note. Hindi ko kakausapin yung lalaki. Bakit?
Kasi una sa lahat, walang, tawag dito, ang tukso nandyan naman talaga lagi yan eh, di ba? Lagi yung, may darating lagi na tukso, di ba? Ang girl mo, pagka naramdaman niyang inaano siya ng lalaki, di ba? Alam niya na dapat yung gagawin niya. The protocol dapat. Oo. So, the fact na pumatol yung girl mo, na nag-cheat yung girl mo sa ibang guy, di ba? Ibig sabihin, hindi quality yung nakuha mong babae. Tama. Di ba? For the streets. Diba? For the streets. For the streets. Yun ang thinking ko noon. Sabi ko sa... Sorry. Hindi pala ako. Senaryo lang. Sorry. Sabi, kung ako yun, sasabihin ko dun sa tropa ko, hindi ko kakausapin yung lalaki. Oo. Kasi unang-una sa lahat, pag nag-cheat yung babae ko sa akin, ibig sabihin, hindi siya quality babae. Oo. Diba? Dispalinghado, pre. At saka ano sasabihin mo sa lalaki? Diba? Oo, diba? Kumusta naman kayo? Confront ko? For what? Pag confront ko, sa tingin mo ba, babalikan ko pa rin yung... Oo, diba? Tsaka, wala lang, kasi yung sa akin kasi sabi pa niya, yung kinakausap niya, sabi niya, mahal ka pa niya. Sabi ko, alam mo, wala akong pake. Walang diba? convincing. Kung wala mahal na mahal niya ako, hindi niya gagawin yun in the first place. Hindi niya magagawa yun. Diba? Oo. Tama. Di, ito na nga, pre, diba? O, analogy lang. Konting analogy lang. Pag bumili ka ba sa sabihin na sa Ace Hardware or sa mall, tapos nakuha mo, defective, iuwi mo ba? Hindi. Ano sabihin mo? Boss, papalitan. Oo. So, ibig sabihin, pag nagloko, yung partner mo sa'yo, out dapat na nang palitan. Tama. Dapat nang palitan. Tama. Kasi dispalinghado, pre. Oo. Defective yung nakuha mo. Diba? So, guys, fuck. Okay. I feel like doon napupunta yung mas mataas na loyalty. Kasi there are some people na nagsistay pa rin even in a cheat. Oo, may mga ganun. Feel ko yun na yung mas malaki yung loyalty. Mas malaki yung loyalty nung nag-stay? Oo. Tama ba? Oo, yung nag-stay. Like, iba rin kasi yung degrees ng... Sa iba't iba yun eh. Diba? Oo, pero para sa akin, pangalan, di ako tanga, pre. Hindi ako ganun katanga na... So, parang sa akin, at kung kakausapin yung other party, hindi ko naman sila jowa. Oo. At saka alam na dapat ng babae mo kung ano yung gagawin, di ba? Actually, hindi mo na girlfriend, at the moment na mangyari yun, hindi na girlfriend tawag mo doon. Babae mo na tawag. Actually, yung pronoun na mo, parang nakaka-degrade pag tinuring mo pang mo eh, di ba? Iyo, no? Pag tinuring na iyo? Tinuring mo iyo, hindi, babae, di ba? Kumbaga, let's say, scenario, kunyari, nakita mo physically, hindi sa chat o hindi mo nabalitaan lang, nakita mo magkasama physically. Siguro kung kakausapin ko yung lalaki, sasabihin ko lang sa kanya, pre, congrats, sa'yo na yan. So, pre, jackpot ka dyan Oo, pre, congrats, sa'yo na yan. Like, hindi ko aawayin yung lalaki, di ba? Hindi ko aawayin yung kabilang party na, huy, akin yan. Kasi in the first place, dapat hindi sasama yung babae mo dyan. Sumama. Di ba? Sumama so... Tama. Hindi ko deserve yun. Dahil ako kung tutuusin, sabihin natin tayo, in fact, eto nakikinig ka ba sa Skypod? Kila Crazy. Ay, hindi yun. Basta, nabanggit nila dun sa podcast nila, nabanggit ni Slater Young, dun sa podcast niya, yung partner mo, never magiging pinakamaganda o pinaka-sexy babae sa buong mundo. Tama? Diba? Ikaw din, same as to yourself. Hindi ko yung pinaka-magiging pogi, hindi ko yung magiging matipunong lalaki sa buong mundo. Kasi, lahat tayo mayroong flaws eh. Diba? So, ito, dun sa ex mo, for sure nakakita ka ng someone na mas maganda sa kanya. Nakakita ka ng someone na mas sexy sa kanya. Pinormahan mo ba? Hindi. Chinat mo ba? Diniskartehan mo ba? Hindi. Kasi alam mo, sa sarili mo, di ba? Kasi, nga. Alam mo yung prinsipyo mo, alam mo hanggang saan ka lang eh. Kasi, quality ka. Alam mo sa itong quality akong tao. Alam mo, parang, nakikita ko sa TikTok, so parang, green flag, he doesn't cheat. Parang, parang common sense na yun. Common sense na lang eh. Once you're in a relationship na, unless, kunyari para open relationship, pero once na in your relationship na close, yun lang yung tao na yun. Wala nang iba, wala ka nang entertain na iba. Diba? Wala ka nang kausapin, wala ka nang yun. Doon na commit, kaya nga may commitment yung commitment, Kaya may commitment diba? Like, para sa akin, ito ay opinion lang naman namin. Opinion lang namin. Kung kayo, kung napag-cheatan kayo, tapos gusto nyo kausapin yung kapilang partido,
It's up to you. Okay lang Up to naman you yan. guys. It's up to you naman. Decision nyo naman yan. Ito ay sa amin lang naman. Kasi, What we would do. oo, ang thinking namin na dapat automatic alam na ng girl mo yung gagawin. Diba? Actually, feel ko nga, yung unang response ko nung nalaman ko, alis ka agad daw sa kot. Kasi hinatid ako dun eh. Hinatid ako. Wait lang, so nasasakit. Nasasakit kami Yun ang pinag-uusapan nyo? Hindi, kasi isip sa akin kasi, parang 2 days before yung monthsary namin. So sabi ko sa kanya, uy, nagsamang plano, we could go to this, libre ko naman. So syempre, isipin mo, nag-drive siya, so guilty na siya. So I have something to tell you na. So yun sinabi sa akin. Ay, teka! Inamin niya sa'yo? Oo. So, wait Hindi ko nahuli. So, paano mo nalaman na nag-cheat sa'yo? Sinabi sa akin. Siya mismo nagsabi sa'yo? Siya mismo nagsabi sa akin. Namin. Ex ko talaga. Kaya ako nainis. Kaya okay lang sa akin. Pero mas nainis nga ako nung nalaman ko na nalaman ng mga iba niyang tropa na medyo kilala ko rin, nakilala ako. Pero hindi sinabi sa'yo? Hindi sinabi sa akin. Doon nag-ano yung loyal. sorry. Medyo nakarelate din eh. Medyo nakarelate din, di ba? Okay. Doon mo makikita ko kanina mas loyal yung tao. Tama. So, ayun. Kaya panay ang sabi mo kanina na kahit mali na, Kahit manina. loyal, tinotolerate mo pa rin. I see. Ako na, may isa pa akong kwento, di ba? Dagdag ko lang dun sa sinabi ko kanina na pag yung girlfriend ko pumatol sa, nag-cheat, diyan ka na. Diba? Trash, di ba? Diyan ka na. Yung initial reaction ko din eh. Oo, hindi ko kakawain yung lalaki. Sabihin natin parang ituring mong game. Game, di ba? Sa relasyon nyo, may dumating na challenge. May tuksong dumating. Sige, yun yung guy na yun, di ba? Anong gagawin mo as a person, di ba? Well, ikaw, trap. Ikaw. May dumaan na chicks. Sabihin natin, nilalandi ka. Anong gagawin mo? I don't know you. I'm sorry. Diba? Ganun. Wala. Di ko papatulan. Kahit hindi ko nga entertain eh. Parang, actually, side kwento lang din. Nung sa ex ko na recently, may kumausap sa akin. Tapos unang sabi ko, sorry, taken ako. Damn. Nahimlig mo ko sa'yo. Ako rin. Side kwento lang. Nung May, last year, 2023. Last year. May girlfriend ba ako, di ba? Nag-bar kami ng mga kaibigan ko. Parang parang second. Basta, nag-bar kami ng mga kaibigan ko. Kami mga lalaki. Ngayon, doon sa loob ng bar, mayroong babaeng tingin sa akin. Like, may kita mo naman sa peripheral mo yun eh, nakaharap sa'yo, nakatingin sa'yo, titingin ka ng matagal. Una, hindi ko pinapansin. Tapos, syempre, may mata naman din ako, no? So, pag di siya nakatingin, syempre, makikita mo na naman na yung girl, may tsura, may katawan din, ganyan. Tapos, hindi ko pinapansin ganyan. Maya-maya, itong tropa ko, sabi niya, pre, sabi ko, kayo na pati tingin sa'yo na. Sabi sa akin. Oo nga. May jowa pa rin, diba? May jowa pa rin. Oo nga, pansin ko nga, ganyan. Kaya mo na, ganyan. Tapos hindi ko nakikipag-eye to eye contact. Tama. Hindi ko nakikipag-eye to eye. As in, sa peripheral ko lang nakikita talaga na nakatingin siya sa akin. Tsaka mararamdaman mo naman yun eh. Tapos, maya-maya, yung tropa ko, inuudyo ako. Alam ng tropa. Ito, medyo tarantado rin tong tropa ko na to eh. Pero, pinagsisiyan niya naman na yun. Kasi inuudyo, alam niya may girlfriend ako eh. Pero inuudyo niya ako dun sa babae. Sabi niya, pre, kausapin mo na, Siyempre, ano sa'yo magagawin ko? Hindi mo ako sabi. Hindi ko, like sabi ko sa kanya, di gago, wag na, ganyan, okay. Tapos maya kasi nag-CR siya, yung tropa ko. Sinundan siya ng babae. Tapos tinanong siya, ano daw pangalan ko? Ay, nako. Ano daw Ginawa ng pangalan tropa ko? mo. Sinabi niya, ganyan. Tapos, di pagbalik ng tropa ko, tinutulak-tulak niya ako, pre, bunda mo na, sabi mo na. Sabi ko, yo. Tapos sabi ko nun sa kanya, pre, isipin mo, kung ako yung kabilang party, girlfriend ko, ganito gagawin sa akin, magugustuhan ko ba? Hindi. Hindi, diba? So, ang dali lang nasagot. Logical thinking na, diba? Hindi ko magugustuhan. So, ba't ko gagawin? Golden rule eh. Oo. Wala, in short, hindi ko diniskartehan yung babae. Even though, ang point ko guys is, even though andyan yung tukso, puta na, imagine mo, ulam yun, no? Di ba? Parang puti, tinan mo, ganun eh, ulam, di ba? May itsura, whatsoever, tingin sa akin, like, clearly na may interested, gusto, di ba? May intensyon, di ba? Kasi tinanong na yung pangalan ko eh. Tama. So, kung tutusin, kung ako ay lalaking dispalinghado, di ba? Kung ako ay hindi, like sabihin natin, lalaking ganon. Tama. Diba? Diskartehan ko yun eh. Diba? Ano yung yun eh. Pero hindi ka ganon eh. Hindi ako ganon eh. Diba? Tapos ito pa, one time. Ito na.
nahuli kong nahuli ko nag-cheat. Shit. Natatawa ako. Yung isa niyang tropang lalaki hindi niya pala tropa, like, isa sa mga lalaki niya. Mga others. Dinadrunk text ako. Bakit ikaw yung Instagram. Sa Instagram. Bakit ikaw yung dinrak-text? Inaano ako, sinachat ako sa Instagram. Hindi ko pinapatulan kasi ang lasing eh. Tsaka, Tama. ko papatulan yun, di ba? Hindi ko papatulan yun, di ba? Ano mo sabi niya sa akin? Pre, sabi niya, ano bang problema mo, ganyan. Layuan mo na prinsesa ko. Doon ako natawa, pre. Doon ako natawa. Sabi ko, anong prinsesa? Tanga, alaga mo lang yan. Gano'n sa sarili ko. Ang ginagawa ko lang is nag-hahareact lang ako. Ano, di ka makareply, ganyan-ganyan. Mahina ako, pre. Ginagawa. Tangina mo, legit. Fuck! Sorry, I don't patol to. Di mo ka-level. Yeah. Tangina, ang fucked up doon Fucked up talaga. Pero, hanggang doon lang ang detalyeng maibigay. Hanggang doon lang ang detalyeng maibigay. Move forward tayo. Sige. Masabi mo na pag-cheatan ka na, medyo nabitin tayo sa kwento mo ng onte. Wala. Kwento mo nga, paano nangyari? Di ba? Nandun ka na sa hahatid ka niya sa sasakyan, nasa sasakyan kayo, yahatid ka niya. Sa bahay, yun ang pinag-uusapan nyo. Hindi pa, nasa bahay kami, pinag-uusapan namin. Nasa bahay na ako, hinatid na ako. Okay, Kasi, sabi ko naman may common sense na naman yung ex ko nun. Naisipin mo kung sinabi niya enjoy the car, yung tahimik lang. Baka nga, di ko kaya, lumabas na ako ng kotse na middle ng highway. Okay, Diba? So, as in, hindi ko talaga alam. Sabi ko, let's plan for the monthsary. Papayagan ka ba ni tita lumabas? So ba, magpaalam ako. Minisip na ako na restaurant. Nag-uusapan niya prior. Prior sabi niya sa akin, yung sasabi, pinag-uusapan namin. Hindi siya makasalita. Kaya ko bahala. So yun, sinabi niya sa akin, naghalikan sila. Oh shit! Nainis ako. Umalis ako ng kotse, slam the door. Kaya punta sa bahay, sumalis na siya. Siyempre, ang sakit ang feeling nun. Wow. Fuck, nagalika. Sabi ko, ew! So yun, gabi na yun, message siya. I haven't been completely honest with you. But wait, there's more! Diba? Wait, may part 2, okay? Sabi niya, unang alam mo pala is halikan pa lang. Sabi niya, hindi lang halikan. Sabi ko na meron. Tama! Nabulunan lang. Nabulunan din siya. Nabulunan din siya. Okay. Ayun, may mga trabahong kailangan ng kamay, pati dito trabaho kailangan ng hipan. Okay. Sige. May ganun. Ginawa ko. Sabi ko, okay, bye. So, block. Sabay block. Ikaw nag-block sa ako nag-block. Wala nang palit ng fuck that shit. Wala nang meaning yun. Block. Tapos doon na nag-message yung lalaki. I'm so sorry. She loves you so much. Ganun. She deserves parang sabi pa niya sa akin. Sabi sa akin ng guy. Wag kang magalit sa kanya. Magalit ka sa akin. Sabi lang guy. Sabi ko, tangina mo, kala mo di ka rin nag-cheat sa jowa mo. Tapos, ayun. Brain train pa yun. Brain train days pa yun. 2 or 3 days before the final exam ng brain train. Di po tanga, hindi ako nakasagot nun. Okay. Alam mo yung funny pa dun? Ano? Yung... Medyo ka Nakagulat ako nun. nakakatawa. Funny pa dun. Yung jowa ng guy, yung ex ng guy. Katabi ng ex ko sa brain train. Putang ina. Klase mo, di ba? Oo, di ba? Katabi sila. Ang malaki sa brain train kasi, pag may assigned seat ka na, dun ka lang. Hindi ka na pwede lumipat sa iba. Brain train, guys, is yun yung upcut review. Parang review center. Medyo mahal yun. So isipin mo nung disappointment ko nung hindi ko na-absorb yung audio ang makasagot. Kasi ano yun may pre-exam ka, tapos post-exam. Tapos doon mo makita yung kung gumaling ka, ganun. Nag-stay the same. Doon ako nainis kasi alam kong bothered ako. Nung days prior na sa future na, doon ko nalaman na mga lahat, complete detail. In detail. Anong oras, anong tunog, ganyan. Paano niya ginawa, ano yung sinabi. Alam mo yung sinabi ng guy. Ano sabi ng guy? So, ang kwento kasi nun is, nag-rant daw sila about each other's partner. Yung girl nag-rant sa akin, tungkol sa akin yung guy nag-rant sa akin. Nag-rant yung ex ko. Si boy best friend naman. Si boy best friend ako! Boy best friend naman! Nag-rant yung ex ko. So, biglang hinalikan. Ang guy. Nung una,
pinush ni girl, ni ex. Alam mo sabi ng guy? Ano? Okay lang yan, friends lang tayo, walang mali siya. Uy! Tangino! Sneaky, pare. Sneaky, pare. Sneaky, friends lang, walang mali siya. Walang mali siya, friends like, lang. bro. Ano yung malala kasi dun? Pinaalis na ng girl sa bahay nila. Tapos hinabol niya. Hinabol ng girl? Oo, hinabol ng girl. Nasa labas na daw, nakahinabol ng girl. Sige na, friends lang naman eh. Ganun. Tapos ginawa nila sa kotse. Kung saan ako umupo. Yun na. Ginawa nila sa kotse. Yun yung alam kong kwento. Okay ka na nakakwento mo to dito ah. Okay na naman. Matagal naman na eh. Matagal Tsaka wala naman tayong pangalan na binabanggit Okay, tama. Diba Jocelyn? Jocelyn. Wala kami kilala Jocelyn. Wala kami kilala Jocelyn na legit. Jocelyn. Baka mamaya mag-comment na Jocelyn. Hindi ako yan. Okay. Continue. Tapos, I feel like ayun yung pinaka-gist ng nangyayan ng cheat. So, brain drain yun. Sobrang down ako. Sobrang fucked up nun. Tapos, if I'm not mistaken, alam ko, pinuntahan ng ex ko yung girl eh. Kasi best friend yun eh. Yung jowa ng ex ng lalaki. Oo. Siya yung rason ba't naging kami. Kasi siya yung nag-push na maging kami. Oo. So, tas best friend pa niya. Crazy. Sobrang crazy nun. Crazy. So, kung saan masakit, mas masakit dun sa girl. Kasi best friend niya yun. Tas, jowa pa niya. Oo nga. Diba? Fucked up, bro. Sa tingin mo ba may pagkukulang ka sa sarili mo? Bakit siya nag-cheat? Ang sabi sa akin was, nag-alive, first relationship ko yun. So, ang daming kong pagkukulang ng time na yun. And, wait lang, para same tayo dun ah. First relationship mo? first relationship ko yun. Ang ina, first relationship ko din. First relationship ko din, di ba? Fuck! Oo nga, no. Fuck, bro. Isipin mo, nanalo pa kami, best couple sa prom nun. Tapos, siguro, nung kami, may mga flaws ako. Marami akong flaws. Aminin ko yun. Lahat naman may flaws, di ba? Aminin ko na, sabi nga sa akin ng girl, ng best friend na, nag-usap sila ng ex ko, na makipag-break na daw dapat siya sa akin. E nung time na yun, sabi ko, that's okay, I would understand. Kasi marami akong mali. Sabi ko nga sa kanya, common sense naman. Ikaw din naman, Figo. Mas okay na nakipag-break siya sa akin kasi ng cheat. Oh, exactly. Ayun yung na dapat nakipag-break ka na lang. Parang ang sakit kasi nang ginawa masyado nun. Pero ito kasi yun, kaya ako natanong din sa yun, parang meron din kasi akong gustong puntuhin na lahat naman may flaws eh. Lahat naman mayroong pagkukulang sa isang relasyon. Yup. Diba? Pero lahat dadaan sa communication, pre. Totoo. Diba? Kumbaga, siya may flaws din siya. May flaws ka din, diba? Pero cheating is cheating. Cheating, actually, yun diba, it doesn't, kaya ako tinanong kung napatanong ka ba sa mo kung may pagkukulang ka ba eh. Kahit may pagkukulang ka, regardless, cheating is cheating, diba? Oo. Kahit anong gawin mo. Iba na lang kung toxic. Although, kahit toxic ka nga eh, diba? Dapat, diba? Wala yan mo. Diba? Hindi yung, tangina maglolo ka, diba? Yun yung di ko magets eh. Ano ba sa team may probable reason ba't niya nagawa yan? Tawag na ng laman, gano'n. Tawag na ng laman yun. Actually, yung guy nang bigay sa akin ng reason ba't niya nagawa yun. Bakit daw? Wala, tumayo eh. Gano'n. Hinahanap niya yung hindi niya makuha sa ex niya. Yun yung pagkakaintindi ko Oo. Kung pinapanood mo to, yun yung pagkakaintindi ko. Okay na tayo, pero yun ang yung sabi mo, hinahanap niya yung hindi niya makuha. Yung hindi niya makuha sa ex niya. Tapos parang sabi niya nga na nakuha niya sa ex mo. Oo. Damn! Sabi That's nga nasty, niya, bro! na-realize nga niyang mali kasi hindi yun yung ex niya. Yung gumagawa ng deed. Yun yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. How do you feel nung after mo malaman yung buong shit? Sobrang shit show nun. Na-depress ka ba? Siguro sobrang lungkot. Di naman clinically depressed, pero siguro I feel like na-depressed ako nun. Like, malungkot lang, pero hindi naman di naman borderline depressed. Kasi it went on until nag-graduate kami. Oh? Graduate grade 12. Okay, grade 12. Eh di parang mga 2 years, gano'n. Hindi naman. Parang 2 years yung, parang gano'n. May mga times. Kasi ako naging very tahimik ako nun. Very tahimik. Sobrang tahimik ko nun sa nangyari na hindi ako nagpo-post, hindi ako nag-tweet, hindi ako nag-IG story nangyari. Tapos nag-burst ako suddenly nung one time. Pinakita ko tweet niya na sinabi na kung mahal mo yung tao,
intindihan mo yung lahat. Kahit ano, intindihan mo Tanga! lahat. Kahit ano bang gawin niya. Ayos! Out of context, titingnan mo yun ng masama. Especially kung ikaw yung ako nakipag-break ganun. Ako kasi nakipag-break din. Out of context, sobrang mali tignan. Dapat na ikaw yung makapag-break nun. Tangina, no? Nag-cheat ako sa'yo, so break na tayo. Pag tangina, pag ginanon pa tayo, ewan ko na lang. Parang napakapal mo ng fucking face mo. Bigay mo man lang sa akin yung yung opportunity na pero, makipag-break. Ito kudos dun sa ex mo Sorry siya sa'yo. Sorry Kudos dun sa ex mo. Sorry sa'yo? Ay putang ina, pre, ang lupit! Bakit? Wala Hindi siya nag-sorry sa akin. And ang malupit pa dun, hindi niya talaga inaamin. Fuck! Even sa mga kaibigan niya. Legit? Legit. As in, in, yung mga kaibigan pa ba niya ngayon? Ha? Still friends pa rin niya? Hindi niya na kaibigan. Like, kinat off na siya. Okay. And binigyan ako ng samahan ng intel. Natanong? Ano yung past relationship ko. Ayoko tawagin na ex kasi pag ayoko siya tawagin na ex, sobrang lalong ginawa niya. Parang, mas gusto mong NGSB pa rin ako. Diba? Yung naka-past relationship ko. Pinali ko na siya ng mga kaibigan niya. Diba? Nag-grant siya sa group chat. Alam mo sabi niya, everything I did was outside of the relationship. Ay, alam nga. What? Diba? Bro! Andyan ni ebidensya right in your fucking face. Pero, talagang, alam mo yung, wala talagang aamin. Kahit ano mangyari, walang aamin. Dilulu. Tangin ako yung tama. The world revolves around me. Like, anyways. Little stupid lang nun Nakaka-fuck up. What the fuck lang ganyan. Pero, goods naman na ako doon. Like, pagka naalala ko, natatawa na lang ako. Kasi the fact na, andyan na lahat ng ebidensya, pero kahit ano mangyari, wala talagang aamin. Yun yung ano. Ganun talaga. Mataas na yung tingin sa sarili. Doon na yun Ang tanong ko, yung mga pinag-cheatan niya, loyal pa rin ba sa kanya? Hindi, kasi hindi naman siya nag-cheat na she's looking for love. Oo nga. Pero parang loyal in terms na sinusundan pa rin siya na parang... Ay, hindi ko alam. Yung isa nga, prinsesa nga tawag, di ba? Prinsesa, pero lasing siya. Ewan ko doon. Tangin weird naman nun. Prinsesa ang puta. Weird people. But move on tayo sa topic. How did you cope? Mo? Fuck. How did you cope? Drinking talaga. Yun yung naging outlet mo nun. Para, like... Nag-start ako vape. Pero, begsisiyan ko yun. Bakit? Hindi ka naman nagbe-vape na yun? Hindi na. Kahit makihibak, hindi na. Bakit mo nagsisiyan? Nag-stop na ako mag-drinking. Ay, hindi. Nag-lesson lang sa drinking. Tapos nag-stop lang ng vape ngayon. Pero, before, vaping, pati drinking. Drinking, kasi parang, for a few seconds, for a few moments, makakalimutan mo yung nangyari. Vaping siguro was that I needed something to, ba tawag doon? Parang kailangan may lagi yung ginagawa para di makaalala, di makapag-overthink. Kaya vaping ginagawa ko na umipak ako lagi. Parang to keep yourself distracted. Distraction talaga. Kasi isipin mo, buong year ko pa rin siyang nakikita. Magkaklase kami, dude. So, every time, minom ako. Every time I can get, I drank. Which is very wrong. Very stupid of me to do, not gonna lie. Yung vaping nga, natakot na ako talagang stop na talaga ako Pero yun yung coping ko I didn't know how to cope ayoko rin mag-bother ng people din na basta naramdaman ko kasi yun, alam naman nila alam mo yun, parang I feel like hindi rin naman nila alam kung ano gagawin nila to make me feel better. Yung mga tao nakapaligid sa'yo. And I myself don't know how to make myself feel better nung time na yun. So, ang coping mechanism ko sa atin, vaping and drinking talaga. Nagkaroon ka ba ng parang major turning point sa buhay mo na biglang parang, okay na ako. Parang, ganun ba yung nangyari sa'yo? Like parang, okay na, tapos na ako sa sad boy face ko, parang ganyan, okay siguro na ako. nag-graduate na kami. Gradually siya nangyari. Gradually siya nangyari na yung moving on mo. Like, as time heals, parang ganun. Time heals. That's the, na grateful ako at least nung pag-graduate ko na. Napag-usapan kasi namin yun na kahit after yung breakup nung gano'n, nag-uusap pa rin kasi wala kaming choice Pag-usapan namin yung plano namin na parang let's act like okay tayo. Pero okay talaga kayo? Siguro ngayon okay na. Pero siguro nung time na yun, nung sinabi ko yun, nung pinapos ko idea na yun, inis mo na ako kasi sobrang fresh pa. Pero gradually nawawala naman yung
Pero actually, goods yung ginawa mo na yun, na kahit mag-act na okay na lang kaya, at least kahit pa paano, civil, di ba? Hindi, kumbaga parang, hindi na ng mundo, na parang war freak kayong dalawa. Yun yung parang, di naman tayo maghihita pa nag-graduate na tayo eh. So, let's just act na okay tayo. Once you graduate, wala na. Okay na tayo. Na-forgive mo na siya ngayon? Masasabi mong na-forgive mo na siya? I forgive her. Pero yung kwento ko, it's still, I'm very sorry, pero kwento kasi siya eh. It's a kwento na kasi siya eh. Worth telling eh. So, diba, may lesson, and, parang sinasabi nga nila na bad decisions make good memories. Parang gano'n, diba? Ako naman, I feel like, nagbago na sila. Buti naman. Kasi feel ko naman, parehas sila nag-sorry sa akin, parehas nilang na-regret. And feel ko, kaya lang naman siya masakit. Kasi nga, ex ko yun. Tapos mahal na mahal ko, gano'n. Sino di masasaktan, di ba? Tangina, diba? Unless, cheater din naman yung isa, diba? Pero yun, I feel like ngayon, okay na sila as people. Pero, kudos nga ako dun sa kanila kasi inamin nila and nag-sorry. Yun yung, wala akong natanggap na gano'n, pare. Tana, kino-confront ko. Todo deny, man. Todo deny. Lupit. Ito pa ako natatawa, pre. Diba, yun nga, everyone, naging kaibigan niya. Tumalikod na saan niya. May dalawang natira. Putang ina, legit. Yung dalawang natira na yun pa yung bumati mismo sa birthday ko, sa story nila na tinagpa ko. Diba? Bro. Yung isa pa nga doon, binlock ako eh. Binlock ako, malapas malaman na syempre kwento niya yun, diba? So, iba yung kwento, baliktad ang kwento doon, diba? Ako yung masama doon, kwento niya yun eh. Diba? After makwentuhan, binlock ako ng tropa niya na yun. Gago. Yun yung loyal sa kanya. Yun yung loyalty sila sa kanya. Ito yung nakaka-bullshit. Diba sabi mo, yung mga tropa nung ex mo na nag-cheat sa'yo, hindi sinabi sa'yo kahit alam, diba? Ito similar. Yung, diba birthday ko? Yung nga, birthday mo nga. Birthday ko exactly yun. Hindi siya sa may pot, diba? Ngayon, binati ako ng dalawang ng kaibigan niya na yun. Ngayon, yun, at that night din, that birthday ko, nag-bar sila. And, doon may nangyari. Fuck! Diba? Wala. Diba? Birthday, pantang. Tapos, naano ako doon sa mga kaibigan niya, na na-tolerate niyo yun. Nabati niyo pa ako sa birthday ko nung araw na yun. Diba? Tapos, after nitong lumabas na lahat ng issue, andyan pa rin kayo sa side niya. Like, saludo ako sa loyalty niyo, Aysan. Keep it up. Ako naman kasi, I feel like kasi mas sobrang bigat kasi ng sayo eh. Kasi tangina delulu talaga yung ex mo eh. Sa kanya walang mali. Pero yung sa akin naman, nakausap ko rin naman yung mga friends niya na naging friends ko rin. Parang naging okay na rin naman kami. Kasi parang, they both regretted. Yung lalaking babae. And na-regret nila instantly. Oo. Diba? Hindi like after ilang years pa. Instantly. Hindi, instantly nila. So, a few days ko nun. A few days na regret. Kahit pa paano may sense of thinking sila. May awareness na. May awareness sila. Siguro. So, I feel like mas mabigat lang talaga yung sayo. Kasi lahat gano'n lang yung makarinig kasi ng sorry kahit medyo fulfilling. Hindi ka naman na hinahanap yung sorry na yun. Hindi ka naman na hinahanap yung gano'n. Yaman po yun, putang ina. Okay na eh. Parang you're out of my life na eh. Diba? I'm good here na. Good tama, na. Doon ka na sa side mo. Sa lower side mo. Gago. Nakakano tayo, pre? Nakakahugago. 1 hour, kalahat. 30 minutes. Dami nating kwentuhan. Okay. So, sana nandito pa kayo, guys. So, and I hope you're enjoying our Miss-Chisan time. Kung saan pinapag-Miss-Chisan namin ang buhay namin. Akala ko buhay lang niya. Puta, pati tuloy ako na pa-share. Diba? Pero, eto na, patapos na tayo, guys. Patapos na tayo. And I hope at this point may nakuha kayong value or entertainment at somehow, no? Move forward tayo, no? What are your future plans for this year? Kasi sa date of upload, February pa lang naman eh. So may pa tayo, 11 months. 11 months. Dami pa. Aray, shit. I'm sorry. Siguro matapos thesis ko. Thesis season na ako eh. And on top of that, mag-grow yung community ko sa swimming, sa TikTok. Swimming? Streaming, sorry. Kala ko swimming. Okay. Tangina swimming, no? So, aside from that, siguro personal growth and, I mean, siguro plans natin talaga lahat yumaman. Sino bang yun? Plano natin yumaman. So, I feel like that's part na yun talaga sa akin. Okay. Tapos siguro one of the plans is
maging kami. So, yun yung... okay. Dapat by the end of year. Hindi naman. Hindi naman, grabe. I've always told her na take your time. I take your time. I know, kilala kita sa person. I know what yung nakakadж mo na. So, nandito lang ako 2 weeks. No rush. No rush. Love doesn't need any rush. Hindi ko kailangan hindi ko kailangan by the end of the year tayo na. So, yun yung means of moving forward mo. Means of moving forward. Pati, LTO. siguro gusto ko rin magkaroon ng better community around me. But as tumatanda kasi tayo, diba, na we tend to cut off people. Siguro gusto ko rin Tsaka may kanya-kanya ng priorities. Diba? I want to be with people na same frequency, same wavelength, same yung gustong paraan ng buhay. Matching sa buhay. So I feel like yun yung gusto ko ma-achieve. Actually, yun yung tinatawag na your network is your net worth. Diba? Tama. So, ako rin actually, naghahanap din ako ng mga tao na, na same goals kahit paano, diba? Kung may gagawin kang something na iba, hindi weird sa kanila. Tama. Diba? Ay, siguro, one of the goals ko rin this 2024 plans, makagawa ulit ng isa pang film. Makadirect ulit. And, maging kilala yung EBNS. Iba yung EBNS, shoutout sa EBNS, yung songs namin. Yung song, speaking, guys, pinarinig niya sa akin, nung ini-invite ko siya dito sa podcast na to, pinarinig niya sa akin yung kantang ginawa nila ng mga kaibigan niya, And, yung link, okay lang. Dalawa yun, pero siguro yung papanaginip na lang muna yun. Sige. Pero dalawang links kasi. Kung gusto niyo pakinggan, and I hope you do, kasi maganda talaga yung music nila. So, andyan sa caption, or sa description, check nyo na lang dyan, andyan yung link. And yeah, it's good. Maganda siya, guys. Sobrang, yung iba makarelate. Relatable naman siya. Hindi pilit yung yung lyrics. Yeah. May flow. Sana ma-enjoy nyo if ever check out nyo. Okay, so bago tayo magtapos, ano naman ang payo mo sa audience natin na may similar na pinagdaanan? Like, napapatanong sila nga sa point ng buhay na yun na ano ba yung susunod na pipiliin ko, loyalty or love? Kasi like, niloko sila. Ganyan. Be smart about it. And hindi lahat puso at the same time hindi lahat utak. It's balance is a mixture na rin. And I feel like Be smart about what? Your choices naman. Na wag puro puso yung pairalin. Pairalin. Wag rin puro utak. Diba? Siguro payo ko sa inisip kong loyalty or love. I feel like in your guts ramdam nyo yan. I feel like trust your instincts. Yung instincts nyo, ramdam nyo yan. And kaya kailangan nyo ng tamang balance ng utak and puso kasi sila yung mag-help mag-guide sa instinct na yun. So, ayun. So, wag mo tatangahin yung sarili mo kumbaga, parang gano'n. Tsaka take time. Love takes time, loyalty takes time. Yeah. So, you don't have to rush things. Ayun, yun yung payo. Okay, very good. So, eto, last na. Okay. Ano ang favorite quote mo? Favorite quote ko is... Hindi ko kasi mga quote na ganyan Gucci na quote. Puta, parang di ko naisip yung kabulshitan na joke na yun. Gucci na quote. At thy own pace. Ano? At your own pace. Kasi di naman tayo lahat magkaparehas ng nangyayari sa buhay. Di naman tayo lahat ng So, it doesn't matter kung late ka nag-graduate. Especially ngayon na may COVID na may mga nag-stop. It doesn't matter kung late ka nag-graduate, kung 2024 nag-second year or third year ka pa rin. Kasi ako third year. Ako nag-stop ako 2 years It doesn't matter kasi ikaw lang at makakaalam kung ready ka o hindi. Tsaka may kasabihan na you are always at the right place at the right time. Oo, tama yun. Tama yun na dito, kahit anong mangyari, yan ang timeline mo yun Yun ang timeline mo na dapat mo tahakin, di ba? Kung if the grass is greener on the other side, don't focus dun sa garden na yun. Mag-focus ka sa garden mo na diligan mo yung... So, magiging green rin. When it will take time lang talaga. Oo, di ba? So, sabi natin, mas nauna siya. Not everyone hatches at the same time. Yun yung timeline niya, yung time niya di ba? Ikaw, may timeline ka rin na sarili na dapat na tinatahak mo. Yun yung at your own pace. Kaya parang yung nabanggit mo before, yung nag-chat tayo na ang dami nating talent sa hindi natin na-discover. Yeah. Diba yung pagkantay, itong podcast, actually streaming, late na rin ako nakapag-start ng streaming. Yun nga Diba? I feel like there are still a lot of opportunities for us
You just diba? have to take... As you go by in life diba? Yun nga kasi nag-usap kami sa chat, no? Yun nabanggit ko sa kanya na kasi nag-send siya sa akin ng kanta. Yung impress ako, sabi ko puta ayos to Like hindi siya pilit, hindi siya na parang cringe, ganyan. Sabi ko, kung galing mo pala sa ganyan. Sabi ko gano'n. May talent ka pala rin. Sabi ko sa kanya, grabe talaga. Like, ano sabi ko nun? There's a lot of hidden there are lots of hidden talents, Hindi na. Nakatagong talent sa atin na we are yet to discover. We are yet to discover, tama. We are yet to discover, no? But yun, with time kasi you get to create a bond with the people around you. And kaya ko lang naman nakita yung opportunity na gumawa ng kanta with two people. Shout out kay Aren and kay Zip Zap. Kay Jace at kay Aren pala. Ayan, sila yung reason ba't nabuo yung kanta. Kasi syempre nag-struggle din ako, pero the same, they were patient with it. They took our time with the song. So ayun, so tagang at my own hindi minadali. Hindi minadali yung kanta. And ano bang naging motive niyo? Motive namin was we just wanted to make songs So hindi money na. Hindi money, we just wanted na kasi the beats are good nung pinarinig sa amin ni Aren. The beats are good. Shit, lapagan natin. Linapag namin yung unang kanta namin ng Big Honey. Ang ganda. So yun, panaginip and shit. So yun. Damn. Okay. So, nakakabot tayo ng almost 2 hours. Pasensya na. Sorry guys kung sobrang haba. Pero sa mga nakikinig ko nandito pa kayo. Thank you so much, no? Na tao dito. Pinakinggan nyo kami. No? And nakakataba kayo ng puso. Please mag-iwan naman kayo ng comment kung meron kayong thoughts, no, regarding sa mga nasabi namin. And ito lang, disclaimer lang, yung mga nasabi namin is only our opinions. Tama. No? Own beliefs lang, ganyan. Hindi namin kayo pinipilit, dapat dito rin yung inyo, ganyan. So yun, kung may gusto kong i-share na insight, comment naman, no? So, ayun, it was a good talk. Grabe. Hindi naman pa rin nalobat yung speaker ko dun sa likod. Hindi na umiilaw, pero thank you for having me. Thank you rin for coming. Thank you. Maganda yung topic. Maganda yung topic. Maganda talaga. Saka sinakto ko kasi sa buwan ng mga puso. Tama. So, ayun. So, sa mga niloko rin dyan, okay lang yan. Sa una lang yan masakit, tapos tatawanan nyo na lang. Tama. So, ayun guys. Thank you so much sa mga nanonood, sa mga nakikinig sa podcast na to. I hope you enjoy, no? Sa mga kaibigan ni Johan na kung nanonood dito, hello sa inyo. Please like my page. Tama. Please like my page. Ganyan. Kung nag-enjoy ka. Like, comment, and share. Like, comment, and share. Kung nag-enjoy ka, diba? Kung may napulot kang value, ganyan. Kung wala, kung hindi mo trip, okay lang din naman. Wala namang pilitan dito, no? So, ayun. Again, this is Paulo Pinamalufet. This is Star Freshman Miguel, no? Hindi ako sanay sa Miguel, dahil ako sa Johan Okay. So, ayun. Thank you so much, guys, and stay safe kayo sa inyo lagi. I hope you'll enjoy. Ulit ako doon. So, ayun lang. Thank you for watching. This is Miss Cheese on Time. Kita-kits sa susunod na episode. Peace out. Thank you, guys. Thank you.